katandem or ka-teammate ni VP Sara sa darating na 2028 presidential election. Vice President ni VP Sara, si Baste or si Mayor Baste Duterte. Yun, napakalupit nun, no? May na-issue kasi nung mga nakaraan na merong pala tayong budget na 6 trillion, ha? Hindi billion, hindi million, kundi trillion. Saan kaya napupunta yan? At saan mapupunta yun? What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si Sir G at Ted Filon mga kababayan. Deleted na ang nasabing video mga kababayan na kung saan ay binulgar ni Ted Filon ang karumihan ng administrasyong ito mga kababayan na mula sa party, mula sa pagpupulburon at pati ang pagkukuntsaba sa mga operator hindi pinalagpas nitong si Sir Filon. Naku naman po, patay ka dyan bata ka. Yan pa naman ang pinakatago-tago nilang sekreto na may kinalaman sila. Ngunit tila'y binubulgar mo naman, Sir Ted, na baka ikaw niyan magurgur dahil sa sinabi mo. Kaya mag-ingat ka. Na kaya nga dinidikit ang usaping pogo sa mga Duterte para sila ang pag-initan, tapos ikaw ay isang bagsak ay sasabihin mo yon sa harap ng kamera? Naku naman po. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, kahit ano pang pagtago ng baho ang gawin ng administrasyong ito, kusa talagang lumalabas tulad ngayon sa ating mapapanood. Nagrabe ang revelasyon nitong si Sir Ted patungkol sa bangag na administrasyon na kaya naman pala deleted na ang nasabing video. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa mga kababayan, heto na ang buong video. Liwanag ng presidente tungkol sa Duran-Duran. Gago! Grabe, no? Kaya nga hindi rin tayo magtataka Kung yung mga congressman may mga nagmamahalang mga gamit, bag, sasakyan, relo, kung iisipin nyo, yung presidente nga, puro pa concert. Imbis na atupagin yung mga problema na karapat dapat nilang ayusin at atupagin, ang inaatupag nila ay puro concert. Na kung saan ay si Amy Marcos daw, di umano ang naglabas. Gago! Siraulo din tong ate mo Oy, parang bongbong. Siraulo din tong ate mo Binibisto ko Ang lakas ng topak ng ate mo. Minsan kahit kami ng mga simpleng mamamayan, hindi namin alam kung saan talaga nakadepende etong si Amy Marcos. Diba? Nakapartido siya sa inyo, pero kadalasan sa sinasabi niya ay awang-awa siya sa mga Duterte. Ito yung masasabi natin na, alam niyo itong taktika ni Amy Marcos, ito yung tinatawag na sala sa lamig, sala sa, ano ba yun? Gago! Kalimutan ko, sala sa lamig, sala sa init, ganun ba? O kaya tinatawag na balimbing. Correct. Ito yung mga sinasabi ng mga na balimbing na mga pag-uugali. Hindi natin alam kung saan siyang partido, kung kumakampi. Pero ito aminado tayo at balibalik na rin naman ang mundo. Marcos pa rin yan, si Amy Marcos. So kung may karapat dapat siyang kampihan, walang iba kundi yung kapatid niya. Alam nga naman, saan ka nakakita kapatid mo, tapos tinabla mo dahil lang sa isang Kaya kay VP Sara, mag-ingat-ingat ka pa din. Kahit na kaibigan mo yan, tandaan mo, may dugong Marcos yan. Ngayon pa nga lang nasa posisyon siya hindi niya magawa ang katungkulan niya na pagsabihan ang kanyang bangag na kapatid. Ibig sabihin nun, walang maasahan ang taong bayan sa kanya. Di ba mga kababayan? Oo, yun, no? Maaari, siguro, pakitang parang kinakampihan lang at pinagsasabihan mo or galit ka sa kapatid mo para iwas pusoy ka. Pwedeng ganun din, no? Pwedeng ganun yung nangyayari. Pero nakita natin kay Amy Marcos, medyo, medyo tagilid Saka ayaw na natin magtiwala. Sabi nga ni VP Sara, di ba? Never again. Gago! Never again na makipag ulit sa kanila, makipag tag team. Sino kaya magigaling bawa sa 20? Hindi, ito comment nyo to sa baba bago tayo magsimula. Sa tingin nyo, sino ang karapat dapat na maging katag team or katatag team tuloy. Katandem or ka-teammate ni VP Sara sa darating na 2028 presidential election. Kung ako sasagot dyan, Sir G, mas gusto ko ng si Mayor Bastina lang ang maging vice-presidente ni Sara Duterte. Para Duterte na lang ang mangyayari. Napupusuan ko para sa akin
Para sa akin, Vice President ni BP Sara, kung hindi, unang-una sa listahan ko, si Baste or si Mayor Baste Duterte. Yun, correct. napakalupit nun, no? O di kaya, si Tatay Digong, medyo may edad na kasi, kailangan talaga na magpahinga ni Tatay Digong. Siguro, sa Senator, pwede pa si Tatay Digong. Basta sa akin, unang listahan is Duterte sa 2028. Kung hindi si BP Sara ang presidente, yun, nga pala, bawal na nga pala din pala tumakbo ng vice presidente si BP Sara. So para sa akin, si BP Sara muna, si BP Sara ang presidente at vice president si Baste Duterte. Napakaganda nun. Kakabahan Agree na ako naman dun. sila. Ang daming ang daming kakaba-kaba nun. Pag nagkataon na gano'n, na Panigurado, Duterte sa mga buhayan 2028, dyan, ay, abala ko. At pwede rin po, pangalawa sa listahan ko na Vice President or katandem ni BP Sara, walang iba kundi si Senator Marcoleta. Robin Padilla. Yan, isa sa mga napupusuan ko yan kasi alam nyo, ano po nung kailangan natin yung ganung tapang katulad nung kay Senator Robin Padilla na hindi niya iniisip yung kanyang political career or hindi siya mahilig na mamulitika. Basta kung ano yung gusto niya sabihin at kung ano yung tama, yun ang pinaglalaban niya. Yun yung mga karapat dapat. So, Duterte Robin sa 2028 election. Okay, comment nyo dyan kung sino yung mga gusto nyong itandem, kay BP Sara. Pero, for sure, ang makakalaban nata ni BP Sara sa pagiging presidente, kundi si Romualdez, ay si Rapi Tulfo. Ewan ko, mananalo yung mga yan. Naku po. So yun, eto, panoorin na natin to. Baka Huwag sanang mangyari ng mamajikan ni Tambalos ang eleksyon dahil kung mangyari yun, patay tayo mga kababayan. Baka talagang umalis na ang taong bayan sa harap ng Malacanang kapag nagkataon. panoorin pa ng iba. Oo, na kung saan ay ito daw ay deleted video na. Bakit kaya ito dinilit? Anong merong at anong meron dito? Okay, play. Paano yung gastos sa pagpapadala mo dito ng mamahaling banda? Alam nga namang si regulator ang gumasta kasi nga sasabihin, pera ng bayan yan. Ay, hindi. Sagot ko yan. Nako, duran-duran. Sagot ko na yan. So kung sagot mo na yan, baka naman humingi ka sa amin ng pabor. Party pa more. Hindi. Mabait lang ako. Ako ay very generous lang. Pero At meron, kaibigan mo naman ako Matagal na tayong may pinagsamahan. Kaya sagot ko iyan. pero sandali, Guys, ito ba yung banda na parang sinasabi nila na na-involve noon etong anak ni President Ferdinand Marcos Sr. sa cocaine? Ito ba yung banda nila? No, hindi ito. Hindi ito yun. Ano pala yun? Stone pala yun, no? Live stone, yun? Basta may stone yun sa dulo yung banda. Hindi pala Grabe duran-duran yun. hindi lang. Di ba meron kang pinatatayo ngayon na bagong casino resort sa isang isla? Casino Resort! Gago! Ano yung sinasabi mo, Ted Pailon, ha? May casino resort na pinapatayo. Ay, naku. Pag binabanggit mo na wala namang ginasta Naku po. ang gobyerno at merong mga nagsasabi po na sila ang gumasta rito sa pribado, Baka gurgurin ka rin yan, Ted Filon. Binabangga mo na ang bangag na administrasyon. Naku po. mga individual, sino-sino po sila? Tama. Siguro naman hindi ho kasasama ng loob nila kung magtatanong ka. Parang sa jet plane lang na ginamit ni ikaw talaga. Diba? Ba't din sabihin ko si Tangina, lapit ni Ted Pailon, no? No. Ikaw talaga. para natin masiguro na talagang itong taong ito na very, very generous, wala talagang transaksyon o anuman pong kontrata o anuman pong maaari sabihin natin na conflict of interest sa gobyerno Tama. na maaari natin paghugutan din ng diskusyon natin. Yung sinasabi niya na kami po ang regulator, nito pong concessionaires, itong consortium. So, regulator sila. So, they have the regulated. Okay? Ano bang kaibahan nun? Kumbaga, kami ang mga sisiguro na sila ay sumusunod sa mga napagkakasunduan at sila ay hindi lalabag sa mga kasunduan. Ayan, regulator and the regulated. Ano ang mangyayari kung yung regulator at saka yung regulated nagkukuntsabahan? Pag-Korea naman. Gago! Wala pala akong boses.
Grabe, oo nga naman. Ano ang mangyayari kapag nagkuntsabahan ang regulator at regulated? Ano ba yung sinabi? Mukhang may alam si Ted Filon pagdating sa usapin ng Pogo na ang tunay na nasa likod ng operator ng Pogo na walang iba kundi sina Liza Bonget at hindi ang mga Duterte. Patay kang bata dyan. Ano ba yung sinabi? Sorry. Regulated nga. O, regulator tsaka regulated. Oh, wait lang. Oh, regulator at regulated. At saka yung regulated, nagkukuntsabahan. Pagkor na naman. Ano ang mangyayari kung yung regulator at regulated nagkakaisa, halimbawa, para ho sa isang okasyon, kung saan po naman, yung regulator nagiging capture ng regulated. Bakit? Kasi yung regulated ang gumagasta doon sa gustong mangyari ng regulator. Naku po! Tongin, ang tindi nito, Ted Filon, kaya pala deleted video na to. Sabi dito, deleted video na to delete na tong video na to. Yari ka, Ted Filon, binubulgar mo ang pinakabaho nila. Hinihiringan nga ang mga Duterte pagdating dito tapos bubulgar mo na sila ang mastermind. Ni Ted Filon pero hindi natin masusure kung totoo ba to o hindi na dineto ay dinelit. Pero kasi, no, tanan, delikado ka dito, Ted Filon. Ako natatakot sa kinabukasan mo. Natakot pa no? Hindi, ako natatakot. Alam niyo kung bakit? Ba't ako natatakot? Kasi isipin niyo maigi lahat po ng, si Pastor Apollo Kibuloy, Harry Roque, lahat po ng mga medyo tumuligsa or kumwestiyon sa mga ginagawa na anomalya ng gobyerno ay talagang pinaparusahan. Alam naman natin yan. So, hindi nila kaya si Ted Filon? Hindi ko naman din siya sinasabi na parusahan si Ted Filon. Pero ang akin lang, nag-aalala ako kay Ted Filon. Na baka matulad si Ted Filon sa mga ginurgor ni number 1 na buhaya. Huwag naman sana siya magaya kay Percy Lapid. Grabe naman yan. Ito lang naman, wala naman hong masama dito sa ginagawa ni Ted Filon dahil siya lang naman po ay nagtatanong. Nagtatanong lang naman yung tao, no? So walang kaso doon, walang mali doon. Kaso nga lang, kahit na walang mali doon, may mga nagtanong noon na mga nakasuhan. Yun, kaso nga lang. No, katulad ni Ted Filon, bro, grabe, no? Oo. Play. Naguguluhan ba kayo? Gulong-gulo na sila. Do you follow? Yes, we follow. Halimbawa, mga kapatid, Ito, napakagandang halimbawa nito. Ito para gets nating lahat. Or magets nyo. Play. ako si Pagcor. Pagcor. Oo. Ako si Pagcor. Sige, ikaw si Okay. Pagcor. Sino ako? Ikaw yung regulated. Ako si Pogo. Ikaw si Resorts World. O sige. Search word. Sira ulo din to si Ted Filon Ikaw yung may-ari ng Grabe. mga kasino. O, casino conglomerate ako, ganyan. Yes, tapos ikaw yung may-ari din, sa'yo yung lupa na inuupahan ng isang hotel. Ay, pagka ganun, Nanataon ng isusurprise pangalan kita. ay Marriott. O sige, pagka ganun, isusurprise. Ang pangalan ay Marriott. Visit ka, Ted. Manong Ted, sira ulo din to si Ted Filon no? kita. Okay. Sige, kunwari ako may-ari, ikaw ang regulator. Oo, sige. Oh. So, nataon na yung Manila Marriott Hotel inaandyan sa Newport World Resorts. Okay, na kung saan po, naandun din yung casino. Ay, grabe. Ako ngayon si Pagcor. Ikaw ang regulator. Ikaw yung regulated. Paano yan kung sakasakaling tayong dalawang MC? Tayo ang host? Oo. Ako si Pagcor, ako yung MC. Co-MC ko, si regulated. O, sige. Okay. And then, pag tinanong natin, paano yung gastos sa pagpapadala mo dito ng mamahaling banda? Alam nga namang si regulator ang gumasta kasi nga sasabihin, pera ng bayan yan. Ay, hindi. Sagot ko yan. Sagot ko na yan. Sagot ko yan. So kung sagot mo na yan, baka naman humingi ka sa amin ng pabor. Ang galing ni ang galing talaga din ng magdrama. tandem na to Cha-Cha tsaka Ted Filon. Ang galing din May patawa na talagang sapul na sapul din kay sapul na sapul sa mga tinatamaan. Mabait lang ako. Ako ay very generous lang. Wow! Pero At meron, kaibigan mo naman ako Matagal na tayong may pinagsamahan. Wow! Kaya sagot ko iyan. pero sandali lang. Di ba meron kang pinatatayo ngayon na bagong casino resort sa isang isla? Ano kaya yung casino resort na yun, no? Casino resort sa isang bagong isla.
Ano kaya yun, no? Sino kaya yun? Kayo kaya, mga banateros, may idea kayo kung sino yung nagpapatayo ng bagong casino resort sa isang bagong isla? Nako po, may idea ang taong bayan pero bawal magsalita. Mahirap na. Tangina. Grabe. Ano na naman kaya to? Hindi kaya dito napunta yung 6 trillion pesos? Huwag Hindi kang kaya sa maingay, casino na to, Thursday. na Mahirap pinabagong casino resort, dito kaya napunta ang 6 trillion pesos? Wala lang, napapaisip lang naman po ako. Ito wala naman ako sinasabi, pero may na-issue kasi nung mga nakaraan na merong pala tayong budget na 6 trillion, ha, hindi billion, hindi million, kundi trillion. Saan kaya napupunta yun? At saan mapupunta yun? Hindi kaya baka eto na yung tawag dito, bunga ng 6 trillion pesos tong casino resort sa bagong isla na kung saan matatagpuan.